Hello, isa sa pinakamadalas na natatanggap kong tanong at inquiries ay tungkol sa bagong nakakapa sa pangangatawan. Specifically, dahil sa urology tayo, madalas na may nagtatanong sa akin, Dok, meron akong nakapang bago sa kanang itlog ko. Anong gagawin ko? Or Dok, meron po akong nakapang bago sa kaliwang itlog ko. Normal po ba yon? Siyempre, ang pinakasagot doon, hindi yun normal. Kasi nga, bago. Lagi kong sinasabi, kayo ang pinaka nakakakilala sa katawan ninyo kasi kayo ang nakakaramdam niyan, kayo ang nakahawak niyan araw-araw kapag naliligo kayo, kapag nagkakamot kayo, alam mong may bago. Ultimo yung pakiramdam, may nababago. So, ang gusto kong i-share ngayon ay kung ano yung mga iba't ibang pwedeng dahilan na meron kang nakakapa dyan sa mga itlog mo. Ang problema kasi, marami nagbabato lang ng tanong kung ano yung ibig sabihin nun, anong, kung normal ba yun. Kailangan nyo magpatingin sa doktor kasi kailangan yan makapa ng doktor, kailangan mabigyan ng eksaminasyon ng doktor, kailangan magrekomenda ng doktor ng imaging, ng laboratory examinations para malaman kung ano mismo yung nakakapang yun. Okay? So, papakita ko lang sa inyo yung iba't ibang pwedeng maging dahilan ng may nakakapa kayo sa balls. Okay? So ngayon, ito yung nakikita ninyo sa screen natin. Illustration yan ng testis. Yan mismo yung nasa loob ng bayag. So yan mismo yung testicle. Ito yung mismong testicle. Tapos meron kang epididymis. Yan. Ito yung balot niya. Tunica. Tapos ito yung mga ugat. Tapos ito, yung buong aparatong yan, spermatic cord yung tawag siya. So dito, may nakita akong magandang illustration online na nagsasabi kung ano iba't iba ninyong pwedeng isipin kapag merong nakakapa na bago doon sa balls. Okay? So ito, unahin na natin to. Epididymal cyst. Basically, cyst sa may bandang epididymis. Okay? Yan. So meron yung cyst. It's almost always benign at if almost always hindi siya nakaka-apekto talaga sa'yo. Pero dahil nakakapa mo, meron kang discomfort, meron kang takot, syempre, na baka kung ano na yan. Ha? So yung ganito, kapag nakaka-apekto, naka-obstruct doon sa epididymis, doon sa ibang parte ng katawan, at nagpe-press siya dito sa spermatic cord na merong nerves, nagkukos din ng pain, pwedeng operahan at tanggalin yung cyst. So, pwedeng epididymectomy or tatanggalin mo lang mismo yung cyst na yan. Madalas yan, buo yan eh. Buo mong matatanggal. Kung maingat talagang tatanggalin, pwede mo siya matanggal ng isang buo lang na yung fluid niya sa loob, intact pa rin. Okay? Isa pang dahilan ng pwede kang may makapa sa iyong balls. Itong tinatawag na orchitis. Orchitis. Ibig sabihin, yung mismong testicle ay namamaga. By inflammation, trauma, natamaan, mamamaga siya. Maninigas yan. So, meron kang makakapang kakaiba dun sa itlog mo. Yung isa pang dahilan na pwede kang may makapang kakaiba sa itlog mo ay meron kang hydrocele. So may fluid collection dito sa tunica, sa layer na to ng iyong testis. Okay? Kapag ang varicocele, itong mga ugat, yung kulay blue, sa totoong buhay hindi yan kulay blue. Kulay pula pa rin yan. Okay? Kulay pula pa rin. So, in-illustrate lang niya kasi veins yan eh. Kapag malaki yung spermatic veins, nakakapa yan sa itlog mo. So, parang mararamdaman mo rin kakaiba yan. Epididymitis, kapag yung buong epididymis ay namamaga, tumitigas din yan.
So, makakapa mo rin yan through the skin ng iyong bayag, which is the scrotum. And pag painless yung bukol, malamang walang inflammation, ang pinaka unfavorable na makukuha mong diagnosis ay cancer. Okay? Testicular cancer. Kaya ako sinasabi na kailangan yung ipa-check up yan. Huwag niyong baliwalain. Lalo na kung bago, lalo na kung painless. Kasi gusto niyong malaman na kung anong klaseng bukol yung meron, yung bayag ninyo. Di ba? So, huwag niyong baliwalain. Most of the time, kapag pinapatignan yan sa urologist, number 1, physical examination yung ginagawa. Number 2, pinapa-imaging, pwedeng pa-ultrasound, pwedeng ipa-CT scan, tapos pwedeng kumuha ng tumor markers, beta-HCG, AFP. Yun yung mga pinapakuhang tumor markers para ma-evaluate kung anong klaseng bukol yung meron kayo. Okay? Tapos, huwag niyong baliwalain, lalo na kung yung una ninyong at the very first sign na meron kayong nararamdaman, ipa-check up niyo agad. Okay? Sagot lang tayo very quickly ng ilang mga katanungan dito sa ating comment section. Okay. Gaano katagal ang operasyon niyan, Dok? Tanong ni Bongbong. Depende kung anong operasyon. Ha? Kung orchectomy, yung mismong bayag lang yung tatanggalin, medyo mabilis yun. Less than an hour, 30 minutes, pwede na siya magawa kung uncomplicated yung operasyon. Depende kung gaano ka-delicate yung operasyon. Varicocele, 1 hour or less. Hydrocele, ganun. Less than 1 hour lang tong mga ganitong operasyon. Pero hindi yun, in general yun, kasi wala yun sa bilis. Dun yun sa safety ninyo. Dapat gagawin yung operasyon ninyo as safe as possible. Okay? Kaya kahit abutin ng 2 oras, 3 oras, kung kinakailangan, hindi issue. Basta syempre may judgment call din yung surgeon ninyo doon. Pero most of the time, testicular surgeries are take less time than major surgeries. Okay? So, ngayon, nasagot natin yung tanong, tanggalin natin, hide care and comment. Ngayon, nasagot natin yung tanong na madalas na binabato sa akin na kung may nakakapa sa itlog, ano ibig sabihin nun at kung normal ba yon. Pag may nakapa kayong bago, hindi normal yon at kailangan ninyong ipatingin sa doktor. Okay? Maraming salamat sa panonood ninyo. Maraming salamat sa inyong mga tanong. Ako po si Doc Drew, urologist. Thanks for watching.